Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po dyan sa inyong lugar? Dito po sa amin ay magdamag na umuulan. Hanggang ngayon ay umuulan pa rin pero hindi na po gaanong malakas na kagaya kagabi. At salamat po sa Diyos sa ulan dahil nabasa po yung lupa, walang alikabok ngayon, nakapaligo yung aking mga halaman at tiyak po yung mga pananim ng ating mga farmers ay nakabenepisyo din ng ulan. Ano po, salamat sa Diyos kasi hindi po kasing lakas ng mga nagdaang mga buwan. At pinupuri ko po ang Diyos sa umagang ito dahil nabigyan na naman po niya ng chance o pagkakataon ng aking buhay. Ganon din po ng inyong mga buhay na makapagbasa po tayo ulit ng salita ng ating Panginoon. At sa oras nga po ito ay patuloy kong hinihiling ang gabay at patnubay ng ating Diyos, ganun din ang presensya ng Holy Spirit na tayo po ay gabayan sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos upang maunawaan po natin ang ating binabasa at itong salita ng Diyos na ating binabasa at ating ding pinapakinggan dahil malakas po ang ating boses. Dito po nagsisimula kung paano po lumalakas din at nagpapatuloy din ang ating pananampalataya sa Panginoon dahil sa pamagitan ng pagbabasa at pagkikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay tinutulungan ng Panginoon na maging matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga patatagalin pa. Inaanyayahan ko na po kayo na buksan na po natin ang Biblia sa aklat po ng Deuteronomio chapter 5 at ang title po nito ang 10 Utos. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Mga Israelita, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ilalahad ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tupdin ang mga ito. Si Yahweh ay nakipagtipan sa akin sa bundok ng Horeb. Siya'y hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Tuwiran siyang nakipag-usap sa inyo sa bundok mula sa naglalagablab na apoy habang inilalahad niya ang kanyang utos. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ni Yahweh pagkat natatakot kayo sa ningas at hindi kayo maaring umakyat sa bundok. Sinabi niya, ako si Yahweh ang Diyos na humango sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin." Dito na naman po tayo, mga kaibigan. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyo silang paglilingkuran ni yuyukuran pagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang na namumuhi sa akin ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipadarama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa lahat ng umibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhang usapan ang aking pangalan. Tiyak na parurusahan ko ang gagawa nito. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga tulad ng utos ko sa inyo. 6 na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain, ngunit ang ikapitong araw ay para sa akin. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyo'y huwag kayong magtatrabaho. Huwag din ninyong pagtatrabahuin ang inyong mga anak, alipin o alinman sa inyong mga hayop. Ni ang mga nakikipamayan sa inyo, ang inyong alipin, lalaki man o babae, ay kailangang mamahingang tulad ninyo. Alalahanin ninyong naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy inilabas ko kayo sa pamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya iniutos ko sa inyong ipangilin ang araw ng pamamahinga. Verse 16, igalang ninyo ang inyong ama't ina tulad ng iniutos ko sa inyo. Gayon, hahaba ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Verse 18, huwag kayong mangangalunya. Verse 19, huwag kayong magnanakaw. Verse 20, huwag kayong sasaksi ng walang katotohanan.
Verse 21, huwag ninyong pagnanasaan ang asawa ng inyong kapwa, huwag ninyong pag-iimbutan ang kanyang bahay, bukid, alila, baka, asno o alinmang ari-arian niya. Verse 22, ang mga ito'y sinabi sa inyo ni Yahweh doon sa bundok mula sa naglalagablab na apoy at makapal na usok. Liban doon, hindi na siya nagsalita sa inyo. Pagkatapos, isinulat niya ang mga ito sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Pinagharian ng takot ang lahat na marinig ninyo ang kanyang tinig mula sa pusikit na kadiliman habang nagliliyab ang bundok. Lumapit sa akin ang puno ng bawat angkan at ang inyong matatanda. Sinabi nila, ipinamalas sa atin ni Yahweh ang kanyang kaningningan at ipinarinig sa atin ang kanyang tinig. Nakipag-usap siya sa atin ng harapan, ngunit hindi tayo namatay. Bakit natin hihintayin mamatay tayo rito? Lalamunin tayo ng apoy na ito at tiyak na mamamatay tayo pag nagsalita pa siya sa atin. Sinong tao ang nanatiling buhay matapos marinig ang tinig ni Yahweh? Ikaw na lang ang magipag-usap sa kanya. Sabihin mo na lamang sa amin ang lahat ng sasabihin niya sa iyo at susundin namin. Narinig ni Yahweh ang sinabi ninyo roon o noon, at ito naman ang kanyang sinabi sa akin. Narinig ko ang sinabi nila sa iyo at tamang lahat iyon. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang mapanuto sila at ang kanilang mga anak habang panahon. Magbalik ka sa kanila at pauwiin mo na sila, ngunit mananatili ka rito at sasabihin ko sa iyo ang aking kautusan at ang mga tuntunin. Ituturo mo ito sa kanila upang kanilang sundin sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, mapapanuto kayo at haba ang buhay ninyo sa lupaing titirhan ninyo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita sa umagang ito. At itutuloy po natin mga kaibigan. Yan po ang verse 5, ay ang chapter 5. Pagpasensyahan nyo na mga kaibigan ha, at marami pong dumadaan na naghahanap buhay. Maigsi lang po ito ang chapter 6. Ang pangunahing utos. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin at siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya kung ito'y susundin ninyo. Hahaba ang inyong buhay, kaya nga dinggin ninyo ito at sunding mabuti kung magkagayoy. Mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin ninyo mga Israelita si Yahweh, lamang ang Diyos. Pag nagsimula na po akong magbasa, sunod-sunod na po yan ang mga distraction. Pero itutuloy po talaga natin ito. Nasaan na po ba tayo? Andali lang po ha. At ating babalikan. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti kung magkagayoy mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay, dinggin ninyo mga Israelita si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip, ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan. Sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon, ipulupot ninyo sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan.
babala laban sa pagsuway. Kayo'y malapit ng dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim, kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamumuhay kayo ng tapat. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos-Diyosa ng mga bayang pupuntahan ninyo. Si Yahweh ay mapanibughuin, baka magalit siya sa inyo at kayo'y lipulin. Huwag na ninyong gagalitin si Yahweh tulad ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Yaong nararapat lamang sa kanyang kalooban ang gagawin ninyo upang kayo'y mapanuto. Sa ganon, masasakop ninyo ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Mapalalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. Kung dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo: noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto, inialis kami roon ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inialis niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa gayon, kami mapapanuto at iingatan niyang tulad ng ginawa niya sa atin ngayon. Malulugdan niya tayo kung susundin natin ang buong katapatan o ng buong katapatan ang kautusang ibinigay niya sa atin. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating binasa mula sa chapter 5 hanggang chapter 6. At dito po natin maunawaan ang mahigpit na bilin ng Panginoon kila Moises at sa mga Israelita na huwag silang gagawa ng ibang Diyos na kanilang yuyurukan o yuyukuran o luluhuran o sasambahin. Ano po? Na kumbaga sabi po dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, sabi ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa dagat upang sambahin. Huwag ninyo silang paglilingkuran ni yuyukuran, pagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. At ang paninibugho po na salita ay higit pa po yun sa siloso. Talagang matindi po yun. May galit na po yun sa puso. Kapag nakita ng Diyos ang bagay na ayaw niyang ipagawa sa buhay natin bilang mga tao at gagawin natin, doon po papasok yung galit ng Panginoon. Ano po? Higit pa doon sa selos na salita ang kanyang mararamdaman at may katapat na po yun na parusa. Yan po ang ating pag-aunawa doon. At dito po sa pamunahing utos, ay nailagay po dito sa verse 16 ng chapter 5, igalang ninyo ang inyong ama't ina, tulad ng iniutos ko sa inyo, sa gayon hahaba ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. So sa mga anak, pakinggan nyo ito. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Hindi lamang sa mga mabubuting magulang, hindi lamang sa mga magulang na kayang ibigay ang lahat ng bagay sa inyo, hindi lamang sa mga magulang na marunong magturo ng tama sa inyo o mabait na magulang. Kundi ang sinasabi ng Panginoon ay sa mga magulang, lahat ng uri ng magulang, mabuti man o hindi, ay kailangang igalang ng isang anak upang kanyang matanggap ang pangako ng Diyos. Ang pangako na hahaba ang inyong buhay at mapapanuto kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Pag sinabing mapapanuto, yung matutunan, mananatili yan doon sa
lupa na ipinangako ng Panginoon. So kapag andoon na, maliban sa pananatili, natututunan na yung tama sa harapan ng Diyos na hindi po sasaktan ang puso ng Panginoon at hindi lalabagin ang utos ng Diyos. Ano po? So yan po ang kagandahan dito po sa chapter 5 na pinagbibili ng Panginoon. At ang Diyos po ay napakabuti. Meron naman po ditong sinasabi ang Panginoon sa chapter 6, yung pagsuway. Sabi po dito sa verse 16, huwag na ninyong gagalitin si Yahweh tulad ng ginawa ninyo sa masa. Sundin ninyong mabuti ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Yaong nararapat lamang sa kanyang kalooban ang gagawin ninyo upang kayo'y mapanuto. Sa gayon, masasakop ninyo ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga magulang. Mapapalayas ninyo ang inyong mga kaaway tulad ng pangako niya sa inyo. So, kailangan lang na sumunod para maging matagumpay na kung ano man yung mga labanan, kung may labanan pa doon sa lupang pangako ay mababaliwala lang ito. Bakit? Kasi bibigyan ng Diyos ng katagumpayan ang mga Israelita dahil naroon ang pangako doon sa mga Israelita na magpapatuloy sa pagsunod at gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. Ganon din po sa ating mga buhay, mga kaibigan. Tayo man ay lahing Pilipino, kailangan din po nating sumunod sa Panginoon. Huwag po nating labagin ang kanyang utos. Huwag po tayong gumawa ng mga Diyos-Diyusan natin at ating yuyukuran o luluhuran at sasambahin. At sabi pa rin ng Panginoon dito, huwag nating bigkasin yung kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Marami po tayo naririnig, basta lang makapagsalita ng pangalan ng Panginoon. Diyos ko, Panginoon, madulas lang, ay, Diyos ko. Magkamali lang, ay, Diyos ko. Minsan galit na, ay, Diyos ko. Kumbaga, wala. Huwag nating banggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. Ano po? Pag madulas tayo, pwede nating sabihin, ay, Lord, salamat po at iningatan mo ako. Kumbaga dapat may sentence, may dahilan kung bakit natin nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Ang pinakasuma total dito na aking pangunawa para tayo pagpalain, para hindi tayo makaranas ng galit ng ating Diyos. Sumunod po tayo sa Panginoon. Sundin po natin ang kanyang salita. Sumunod po tayo kung ano ang nais ng Diyos na ipinapagawa sa ating mga buhay upang sa ganon, magpatuloy din yung kasaganaan ng buhay na nagmumula sa Panginoon. Yung mga anak na marunong gumalang sa magulang, hahaba ang buhay. Mapapanuto, mananatili yung blessing ng Panginoon sa buhay ng mga anak. At sa mga magulang naman na masunurin sa Diyos, ganun din. Yung biyaya ng Diyos ay patuloy na mararanasan at makakamtan. Kaya sa oras pong ito mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi meron po at mayroon tayong natututunan sa salita ng ating Panginoon na talagang kung ating titignan, ay napakaganda naman po. Kasi maganda ang resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig at sa pagsabay sa akin sa pagbabasa at pagpasensyahan nyo na po mga kaibigan na ang ingay. Kasi alam niyo po kanina tahimik na tahimik bago po ako magsimula. Ngunit nung nagsimula na po ako, sunod-sunod na po ang distraction. Kahit pumunta man po ako sa loob ng bahay namin, may distraction. Dito po sa terrace may distraction. Pero kailangan po natin ipaglaban. Kasi kung hindi po natin kayang ipaglaban ang salita ng Diyos na hindi natin mabasa ngayong umaga, talo po tayo. So, purihin ang Panginoon, tagumpay po tayo. We are more than conqueror. Higit pa po tayo sa mananagumpay dahil ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan sa buhay natin. Salamat po sa inyong lahat, salamat sa inyong suporta, at salamat po talaga kung kayo po ay nakikinig dito po sa aking binabasa na salita ng Panginoon. Ngayon po ay pang 49 days na po natin kung hindi ako nagkakamali. Salamat sa Diyos kasi sa bawat araw ay nakakapagbasa po tayo. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang aking Bible reading for today, at pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.